Pumalo sa mahigit 250 barko ng China ang na-monitor ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea kung saan pinakamarami ang nasa Sabina Shoal. Tinawag naman ang professional ng Philippine Navy ang unsafe maneuver na ginawa ng helicopter ng People's Liberation Army Navy sa eroplano ng BFAR. Ang detalye sa report ni Mar Gabriel. Binuntutan ng Chinese Navy helicopter ang eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa gitna ng kanilang air patrol sa Bajo de Masinloc kahapon. Ilang beses pa itong dumikit sa eroplano ng BFAR hanggang sa 6 na metro na lubha umanong delikado. Sa gitna ng air patrol, ilang barko ng China ang namataan sa lugar kasama na ang isang PLA Navy ship na may helipad kung saan pinaniniwala ang galing ang helicopter. Ang Philippine Navy tinawag na unprofessional ang panibagong harassment na ito ng China. These are unsafe maneuvers. They are unsafe maneuvers. They are uncalled for, unprofessional. We leave it up to the BFAR to issue the appropriate official statement on that. But again, actions like this have no place in the aviation industry. Samantala, mula sa 157 barko noong nakaraang linggo, pumalo sa 251 barko ng China ang namonitor sa West Philippine Sea. 12 ang nasa Bajo de Masinloc, 25 ang nasa Pag-asa Island, at 72 ang nasa Ayungin Shoal. Pinakamarami naman ang nasa Sabina Shoal na umabot sa 82, kabilang ang 16 na Coast Guard vessel at 11 PLA Navy ship. Pero ayon sa Philippine Navy, normal ang bilang na ito ng barko ng China base sa kanilang monitoring. There are other factors involved, but we have seen that in the past, during a weather disturbance, the numbers go down. After the disturbance is passed, it increases. This time, ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251. For whatever reason, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Sa kabila nito, wala raw dapat na ipangamba ang publiko. Ang mahalagaan nila ay malayang nagagampanan ng AFP ang kanilang mandato na protektahan ang mga teritoryo ng bansa. And we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. The only thing necessary to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the Philippine instrumentalities in the maritime domain to stop performing its mandate. The AFP will keep continuing performing our mandate. We will not be deterred. Ano man ang challenge natin doon ay magpapatuloy tayo. Sa kabila ng pagdagsa ng mga barko ng China sa Sabina Shoal, walang namomonitor ang Philippine Navy na anumang aktibidad sa lugar gaya ng reclamation. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. At kaugnay niyan, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard o PCG na may mga barko pa rin nagpapatrolya sa lugar ng West Philippine Sea, partikular sa Sabina Shoal. Ito'y kahit pa ni-recall ang BRP Teresa Magbanwa, ito pa yung barkong binangga at napinsala ng Chinese Coast Guard. Madeline Villar Moratillo sa balita. May barko ng Pilipinas ang nagpapatrolya sa Escoda Shoal kapalit ng BRP Teresa Magbanwa. Itong tiniyak ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa issue ng West Philippine Sea sa panayam ng programang Ano sa Palagay Nyo sa Net25. What is important is for the Filipino people to have the assurance of the Philippine Coast Guard and the national government na hindi natin inabandona, hindi natin iniwan ang Escoda Shoal. Nakapag-deploy tayo ng barko and it remains to be patrolling within the vicinity of Escoda Shoal. Ang Escoda Shoal ay nasa 85 hanggang 90 nautical miles lang ang layo mula sa Palawan. Mahalaga ito dahil dito nagtatagpo ang mga barko na naghahatid ng supply sa Ayungin Shoal kung saan naman naroon ng BRP Sierra Madre. Pagtiyak ni Tariela, kahit may mga malalaking barko nila ang nasira matapos banggain ng mga barko ng China, may mga sasakyang pandagat pa rin sila na magpapatrolya sa West Philippine Sea. At sa pag-utos ni Pangulo, ang pinaka-concrete na instruction lamang naman dito is to make sure that the Philippine Coast Guard will maintain our presence and continuously patrol
Scotia Shoal. Express his commitment to the President that he is going to prioritize our operations in the West Philippine Sea. Ngayong araw patungo sa Cebu ang BRP Terasa Magbanwa para masimulan na ang repair rito. Bago ito, una na ring binangga ng barko ng China ang BRP Cape Engaño at BRP Bagakay habang patungo sa Lawak at Patag Island sa WPS noong Agosto. Ang mga nasabing barko ay nasa shipyard na rin at isinasa ilalim sa repair. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.